inimbitahan po ako para pag-usapan namin yung pagpapalakas sa mga cases, no, na Okay. tinitingnan ng Office of the Ombudsman. Okay. Mas lalo pang gumugulo ang kontrobersyal na maleta delivery allegations sa flood control scandal. Ayon kay DDS Attorney Levito Baligod, abogado ng tinaguriang Brave 18, apat sa mga dating sundalo na bumawi o nagrecant sa kanilang naunang testimonya ay umano'y hindi malayang nakakakilos at posibleng restrained sa isang hindi pa isiniwalat na lugar. Okay. And second, gusto nilang malaman kung ano yung mga circumstances sa pag-recant ng apat. Okay. No? So, ang sabi ko, matagal na po kasi silang target of focused operations, no? Psychological, Economic. financial, Okay. and well, may mga threats, no? Ginagamit kasi nila yung barangay officials, may nagpapanggap, hindi ko alam kung totoo, Na kinikase? o na NBI, na kinikase yung bahay. Okay. Isa sa kanila si Benny Bolontate na naka-video call umano nung Huwebes, Agosto 13. Ayon kay Baligod, kapansin-pansin daw na namumutla at namamaga ang mga mata ni Bolontate at tila kulang sa tulog. In fact, I think na-record ni Orbilio Okay. yung sinabi ni Bolontate, na sinabihan si Bolontate, nasabihan si Orbilio na kinasing ng NBI yung bahay niya. NBI. Oo. Okay. And ang sabi nga, alam nila na doon sa bahay mo sa likod may river. Okay. Mga ganon, no? Okay. So, kasi si Bolontate tumawag kahapon sa isa. Sa 14 mo, Sa nawak mo. 14, Okay. oo. And then may mga sinabi siya na hindi ko muna masabi ngayon sa inyo. Pero in essence, ano? Nagre-regret ba o ano? Paano? O nagre-recruit pa na magre-recant. Bagong DDS cult script na naman ba ito ni Baligod? Pero mahalagang linawin, pahayag pa lamang ito ng abogado at wala pang independent confirmation na ang apat ay iligal na nakakulong o pinipigilan laban sa kanilang kalooban. Mixed eh. Nagpukumbinsi siya, but at the same time, nakita nila na namumutla siya, na namamaga ang mata. Sa personal nagkita? Hindi, video call. Video call, okay. And it appears that they are being some sort of detained. Kasi hindi sila makalabas kung nasaan sila ngayon. Yung Nitong Biyernes, Agosto 14, nagtungo si Baligod sa Office of the Ombudsman kasama ang mga natitirang miyembro ng grupo upang ipaliwanag ang circumstances sa likod ng pagrecant ng apat. At dito nagiging mas interesting ang kaso. Ito yung mga ex-marines. Ang mga kababayan natin sa Metro Manila nasa submarine na kasi nabaha na. Ang tinaguriang Maleta Boys ay unang nagbigay ng mga aligasyon tungkol sa umano'y cash-filled luggage deliveries na konektado sa flood control projects. Ngunit habang nagpapatuloy ang investigasyon, may mga dating testigo nang bumawi sa kanilang statements habang ang ilan naman ay nahaharap sa mga kaso. Nauna nang sinabi ng Ombudsman na mahalagang magkaroon ng sarili at individual na affidavits ang mga dating sundalo at hindi lamang joint statements dahil kailangang suriin ang testimonya batay sa ebidensya. Kasi hindi sila makalabas kung nasaan sila ngayon. Yung papa. Sino? Ha? Kaya nga, hindi ko masabi yung ibang detalye, no? Kasi titingnan natin kung paano mag-evolve itong situation. And I am praying na sana basta mabuti silang kalagayan. Yung papa. Mas lalo pang naging kontrobersyal ang grupo matapos iugnay ng kanilang mga naunang affidavit ang ilang personalidad sa umano'y cash deliveries. May mga aligasyon ding na unang binawi o itinama kabilang ang pagkakadawit sa isang senador na mismong kampo ni Baligod ay inaming mali. Can say under threat yung apat? Hindi sila makalabas kung nasaan sila eh. First, sir, ang assessment mo, can I say that we think that they are under threat? Or controlled or Their movement is restrained. No? Yun yung impression na nakita ko doon sa conversation nila kasi nag-video call. No?
Kung na-record yung video po, You were there during the video. Wala ako. after na. Pero ipinakita na lang sa akin after. Asa na-record? Oo. Samantala, iniimbestigahan pa rin ng ombudsman ang mas malaking flood control corruption scandal habang sinabi ng Administrasyong Marcos na patuloy na lumalawak ang investigasyon at mas maraming irregularities ang nadidiskubre. Actually, the very night before nag-press con sila, nagpaalam sila sa akin. Actually, matagal na yung sinasabi nila sa akin to. Sabi ko, hindi ko kayo pipigilan. Kung ano sa tingin nyo yung tama, kung ano sa tingin nyo yung makakatulong sa inyo, go ahead, sabi ko sa kanya. Pero walang sisihan later, sabi ko. Ba, nagsisisi ba yapat niya? I'm not sure. Okay. Kaya ngayon, dalawang malaking tanong ang nasa mesa. Kung kusang loob ang pag-recant ng apat, bakit sinasabi ni Baligod na tila restrained sila? At kung totoong may pumipigil sa kanila, sino ang may hawak sa kanila, saan sila naroroon, at bakit? Pero equally important, kung nagbago ang testimonya, ano ang ebidensyang makakapagpatunay kung alin sa dalawang versions ang totoo?